Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at nakabatay sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan na laganap sa ilang liblib na bahagi ng Pilipinas. Ang mga pangalan, tauhan, lugar, at pangyayari ay likha lamang ng imahinasyon ng may akda, at anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito na maghatid ng libangan, kilabot, at pagkausisa. Hindi ito nilikha upang manakot o siraan ang anumang paniniwala o kultura. Mag-ingat sa pagbabasa, lalo na't hindi lahat ng masarap ay ligtas, at hindi lahat ng ngiti ay totoo. Sa isang baryong tahimik at napapalibutan ng kakahuyan, may isang bahay na ilang taon nang walang tumitira. Matagal na rin kasing pinaniniwala ang minamalas ang sinumang nanirahan dito. May mga bali-balita tungkol sa dating nakatira, isang matandang babae raw na biglang naglaho matapos mapabalitang sangkot sa mga nawawalang hayop at bata. Ngunit gaya ng lahat ng alamat sa baryo, kinalimutan na rin ito ng karamihan. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at ang kalangitan ay may kulay kahel na tila dugo, dumating ang isang tricycle na may sakay na isang babaeng may puting buhok, tuwid at mahaba, na nakaitim na damit. Maayos siyang magbihis, tila may pinag-aralan. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at tila balaging nagmamasid. Magandang hapon po, bati niya sa mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. Ngunit imbes na bumati pabalik, ang mga bata ay biglang tumigil sa paglalaro at isa-isang nagtakbuhan sa kani-kanilang bahay. May kung anong malamig sa kanyang presensya. Isa siyang estranghera at sa isang baryong sanay sa pagkakakilanlan ng lahat, ang hindi mo kilala ay nakakatakot. Nagpakilala siya sa barangay kapitan bilang si Aling Letty, isang biyuda mula sa katabing bayan ng Malipaya. Ayon sa kanya, nahanap niya ang bahay sa pamamagitan ng isang matandang kamag-anak at binili raw ito sa murang halaga. Tahimik lang siya, mapagkumbaba at hindi palalabas. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ng umalingasaw sa baryo ang matapang na amoy ng nilulutong pagkain mula sa bahay ni Aling Letty. Mabango ito, masangsang sa isang nakakaakit na paraan. Hindi mo maipaliwanag kung bakit sa tuwing naamoy ito ay napapahinto ang sinuman, tila nahihipnotismo. Isang umaga, habang namimili sa palengke si Aling Letty, nag-abot siya ng plastik na may lamang dinuguan kay Aling Pining, ang matandang tindera ng gulay. Tikman mo ito, Nay Pining. Subok lang, ani Aling Letty sabay ngiti. Ang kanyang ngiti ay may lamig, parang hindi umaabot sa mga mata. Hindi makatanggi si Aling Pining. Tinanggap niya ang ulam at nang tikman ito ay agad na napatigil. Napapikit siya sa sarap. Diyos ko, ang sarap nito. Parang wala pa akong natikmang ganito kalinamnam. Kumalat ang balita sa buong baryo, si Aling Letty ay magaling magluto at ang kanyang espesyalidad, dinuguan. Kahit hindi siya madalas makihalubilo, unti-unti siyang tinanggap ng mga taga-baryo dahil sa kanyang masarap na putahe. May ilan pang nagsabing gumaan ang pakiramdam nila pagkatapos kumain nito. Parang nawala ang sakit sa kasukasuan, parang bumilis ang pagtibok ng puso. Ngunit may ilan ding nagsimulang magduda. Ano bang klaseng dugo ang gamit niya? Wala naman akong nakikitang bumibili siya ng baboy o manok sa palengke, tanong ni Mang Isko, ang matandang karpintero. Laging may luto siya pero ni minsan hindi ko siya nakitang pumunta sa talipapa. Baka may sariling alaga, sagot ng isa. O baka galing sa kamag-anak niya. Ngunit hindi lahat ay basta naniniwala. Isang gabi, si Dodong, isang batang makulit at mausisa, ay naglakas loob na sumilip sa bintana ni Aling Letty. Ayon sa kanya, may nakita siyang dalawang pares ng mata sa dilim ng kusina, hindi mata ng tao kundi tila mababangis na hayop. May mga tunog din siyang narinig, pagaspas, lagitik ng buto, at bulong na hindi niya maunawaan. Kinabukasan, tinawanan lang siya ng mga matatanda. Baka guni-guni mo lang, Dong. Huwag ka nang manghimasok sa buhay ng may buhay. Ngunit mula nang dumating si Aling Letty, unti-unting nagbago ang baryo. Sa bawat kabilugan ng buwan, may kakaibang katahimikan sa gabi. Wala kang maririnig kundi ang huni ng mga bayawak at ang tila pag-ungol ng hangin mula sa kanyang bahay. Hindi rin nagtagal, may batang hindi na nakauwi mula sa paghahanap ng tipaklong. At sa mismong gabing iyon, muling naamoy sa hangin ang matapang na bango ng nilulutong dinuguan. Ngunit sino nga ba si Aling Letty? At anong klaseng luto ang kanyang inihahain? Hindi pa alam ng mga taga-baryo na ang kanilang bagong kapitbahay ay hindi ordinaryong tao, kundi isang nilalang na matagal nang naghahanap ng bagong pugad at ng bagong handa. Pagkalipas ng ilang araw mula sa pagkawala ng batang si John John,
naging tampok na naman sa baryo ang luto ni Aling Letty, dinuguan na sinasabi ng lahat ay mas lalong sumarap. Lalong sumigla ang tindahan niya sa kanto ng baryo, kung saan halos araw-araw ay may bumibili ng ulam, lalo na kapag araw ng palengke. Hindi karaniwan ang lasa. Malapot, mainit-init, at may halong sangkap na hindi maipaliwanag ng karaniwang panlasa. Hindi siya gumagamit ng kahit anong pampalasa sa bote, pero ang lasa ay parang nilagyan ng daang taon ng lihim. Si Aling Cora, isang kilalang matakaw sa ulam, ay halos araw-araw nang bumibili ng dinuguan. Hindi ko alam, pero parang kapag hindi ako nakakakain ng luto ni Letty, nangangayayat ako, anya. Para bang hinahanap ng katawan ko. Habang patuloy ang papuri sa pagkain, may ilang tahimik na nakakapansin ng kakaiba. Si Lolo Badong, isang retiradong albularyo, ay tahimik lang na nagmamasid. Matagal na niyang kilala ang dating may-ari ng bahay na tinirhan ni Aling Letty, isang babae rin na marunong gumawa ng dinuguan. Ngunit hindi ito naging matunog noon. Sa loob-loob niya may koneksyon ang dalawa. Nagpasya siyang dumalaw kay Aling Letty isang hapon. Magandang hapon, Letty, bati niya, dala ang isang bayong na puno ng gabi. Napadaan lang ako. Balita ko'y magaling ka raw magluto. Ngumiti si Aling Letty at pinatuloy si Lolo Badong. Halina't tikman niyo po. May niluto akong bago kanina lang. Umupo si Lolo Badong at inamoy ang kinain. Agad siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang batok, parang may humigop sa kanyang lakas. Nakita niya sa gilid ng mata ang anino ni Aling Letty, tila mas matangkad kaysa kanina, at ang mga kuko nito'y mahahabat itim. Pasensya na, Letty. Biglang sumakit tiyan ko, paalam niya. Agad siyang umuwi at nagsindi ng insenso, tila kinailangan niyang linisin ang kanyang sarili mula sa kakaibang enerhiya. Samantala, sa bahay ni Aling Letty, may kakaibang nangyari. Pagka-uwi niya mula sa palengke, inabutan niyang bukas ang pinto ng silid kusina. Sa ilalim ng altar, may iniwang puting itlog at tandang na pinugutan ng ulo. Isang babala mula sa mga albularyo na siya ay minamasdan na. Galit ang bumalot sa kanyang mukha. Nagdilim ang kanyang paligid. Sa isang iglap, dumilim ang langit at biglang bumuhos ang malakas na ulan, kahit nakalagitnaan ng tag-init. Habang binabaha ang mga kalsada ng baryo, muling lumuto si Aling Letty ng dinuguan. Ngunit ngayong gabi, hindi ito para sa mga kapitbahay. Isa itong handog. Sa loob ng kanyang silid, may 5 kandilang itim na nakapalibot sa isang batya ng dugo. Inilagay niya roon ang isang piraso ng buhok ni John John, ilang balat ng manok, at isang itim na bato na sinasabing nagbibigay buhay sa mga kaluluwang alay. Bumalik ka sa akin, bulong niya. Bigyan mo pa ako ng anyo. Bigyan mo pa ako ng ganda, lakas, at pagkagutom ng mga tao sa aking luto. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga tao na tila bumabata si Aling Letty. Lumiwanag ang kanyang balat, nawala ang mga kulubot, at naging mas masigla ang kanyang kilos. Baka may sikreto siya sa pagkain, sabi ng iba. Baka may ginagamit siyang halamang gamot, dagdag pa ng ilan. Pero isang gabi, nakita ng isang binatilyo, si Gino, ang panganay ni Mang Isko, ang hindi niya inaasahan. Habang pauwi galing sa inuman, nadaanan niya ang bakuran ni Aling Letty. Sa loob ng bahay, kitang-kita niya sa siwang ng kurtina ang isang nilalang, matangkad, nakayuko, may buntot at itim ang balat. Nagsasalin ito ng dugo mula sa isang timba papunta sa kawali. Hindi siya nakagalaw. Sa halip, isang malamig na hininga ang humaplos sa kanyang batok, at naramdaman niya ang tila pagyelo ng kanyang katawan. Nagpatay mali siya, tumakbo pa uwi, at kinabukasan ay lagnatin ng 3 araw. Nang tanungin kung anong nangyari, simpleng sagot niya, huwag kayong lalapit sa bahay na yun, may halimaw doon. Nagsimulang matakot muli ang mga taga-baryo. Sa kabila ng sarap ng pagkain, bumalik ang mga kwento. Mga alingasnas. Mga bulong sa gabi. May mga hayop na muling nawawala. May batang babae na nakita ang kanyang alagang pusa na duguan sa bakuran ni Aling Letty. May magkasintahang nagsabing may naamoy silang nabubulok tuwing dumadaan sila sa likod ng bahay nito. At isang gabi, si Aling Cora, ang pinakamasugid na customer ni Letty, ay bigla na lamang nawalan ng malay at tuluyang pumanaw. Bago siya namatay, ang huling salitang binigkas niya ay, dinuguan. Habang nakaburol si Aling Cora, may isang bisita sa loob ng bahay, isang babaeng nakaitim, may puting belo sa ulo, at malamig ang tinig. Patawad sa kanya, mahina ang tiyan niya, sabi niya sa pamilya, sabay abot ng isang plastik na dinuguan. Walang pumansin. Walang kumuha.
Ngunit sa hating gabi, bigla itong nawala sa ibabaw ng mesa. Sa kabila ng lahat ng bulong, takot, at misteryo, hindi pa rin nagtatapos ang ulam ni Aling Letty. Isa siyang halimaw na ginagalang ng baryo, hindi sa takot kundi sa pagnanasa. Pagnanasang muling malasahan ang kakaibang linamnam ng kanyang dinuguan, kahit kapalit nito'y ang kanilang sariling kaluluwa. Bago pa man dumating si Aling Letty, payapa at tahimik ang baryo. May mga alamat at kababalaghan, pero nananatiling kwentong panakot lamang ito sa mga bata tuwing brownout o kapag may bagyo. Ngunit lahat ay nagbago matapos ang unang opisyal na pagkawala, isang pangyayaring tuluyang gumising sa mga tao na may isang bagay na tunay na nakakatakot sa kanilang paligid. Ang batang si Junjun, 7 taong gulang, masayahin, mahilig maghabol ng tutubi at mamitas ng bayabas. Isang hapon, bago magtakip silim, nagpaalam siya sa kanyang ina, si Aling Marites, na pupunta lang sa likod ng bahay para manguha ng tuyong kahoy. Balik ka agad ha. Malapit na ang dilim, paalala ng ina. Opo, nay, sigaw ni Junjun habang nagmamadaling tumakbo sa kakahuyan. Lumipas ang 30 minuto. 1 oras. 2. Hanggang sa dumilim na ng tuluyan, hindi pa rin bumabalik si Junjun. Sa simula, iniisip ni Aling Maritz na baka nakitulog lang sa bahay ng pinsan o napasarap ang laro. Ngunit nang hindi pa rin siya bumalik pagsapit ng 9:00 ng gabi, nagsimula na ang kaba. Nang araw ding iyon, sinimulan ang paghahanap. Tumulong ang buong barangay, may mga flashlight, may mga torch, at kahit ang ilang tanod ay tumawag pa ng mga pulis. Ang kagubatan ay hinimay-himay, ang bawat sulok ng damuhan ay sinuyod. Wala. Walang bakas ng sapatos, walang duguan, walang kahit isang piraso ng damit. Biglang napansin ng ilan na sa mismong gabing iyon, nagpapainit ng dinuguan si Aling Letty. Ay, ang bango, sambit ni Kapitana Delia. Parang may niluluto siyang espesyal. Dumating si Aling Letty sa mismong gitna ng paghahanap. May dala siyang mga container ng pagkain. Nagpadala po ako ng merienda sa mga naghahanap kay Junjun, hindi po ako makasama, pero heto po ang aking tulong. Nagkibit-balikat lang ang karamihan. Gutom sila. Kaya walang pasubaling tinanggap ang pagkain. Grabe, tong dinuguan ni Letty parang may bago na namang recipe, biro ni Mang Arman habang pinupunasan ang bibig. Ngunit si Aling Maritz, sa gitna ng kanyang paghagulgol, ay hindi kumain ni isang subo. At habang pinagmamasdan niya si Aling Letty mula sa malayo, may gumapang na pangamba sa kanyang puso, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, hindi pa rin natagpuan si Junjun, sa halip may natagpuang maliliit na bahagi ng tela, kulay asul, tulad ng suot ni Junjun noong araw na siya'y nawala. Ang tela ay nasa tabi ng masukal na bahagi ng kakahuyan, isang lugar na malapit sa likod ng bahay ni Aling Letty. Sigurado akong dito to nanggaling, pahayag ng isang residente. Baka nadapa lang siya at napunit, sabi naman ng isa, na pilit inaalo ang sarili. Ngunit si Lolo Badong, muling naglakad-lakad sa paligid ng bahay ni Aling Letty. May dala siyang balisong na may palawit na mutya. Lumapit siya sa isang puno sa likod ng bahay, at nang idikit niya ang kanyang palad, bigla siyang napaurong. Nararamdaman ko to may ginawang alay dito, mahina niyang sambit. Nagdesisyon siyang kausapin si Kapitana Delia. Kapitana, kailangan nating tanungin si Letty. Hindi ito normal. Pero tumanggi si Kapitana. Wala tayong ebidensya. Wala tayong karapatan. Baka lalong magalit ang mga tao kung pagbintangan lang natin siya. Hindi na umimik si Lolo Badong, ngunit sa kanyang sarili, alam niyang may mas malalim na dahilan ang pagkawala ng bata. Ilang araw pa ang lumipas, at habang patuloy ang pagdadalamhati ni Aling Maritz, tila lalo namang sumisigla ang negosyo ni Aling Letty. Dumami ang kanyang suki. May mga dumadayo pa mula sa kabilang baryo para lamang tikman ang kanyang sikat na dinuguan. Nagbukas pa siya ng maliit na karinderya sa harap ng kanyang bahay. Luto ni Letty, siguradong malulupit. Ang kanyang slogan. Hindi ito biro, ang mga tao'y mistulang nauulol sa sarap. Hindi pa man natatapos ang isang order, gusto na agad ng isa pa. May nagsabing kaya raw niyang kumain ng 3 mangkok. May nagsabing hindi raw siya nakakaramdam ng gutom sa kahit anong pagkain, maliban sa dinuguan ni Letty. Ngunit sa bawat sarap, kapalit nito'y isang tanong, bakit sa tuwing may niluluto si Letty, may nawawala? Mula kay Junjun, sunod ay isang aso ng isang matandang lalaki, at pagkatapos ay si Totoy, isang palaboy na walang kamag-anak. Kahit walang gustong magsalita ng diretsahan, lahat ay may iniisip na parehong tanong,
ano ang tunay na sangkap ng kanyang dinuguan. Sa isang gabi ng bagyo, bumisita si Aling Letty sa bahay ni Aling Maritz. May dalang mainit-init na ulam sa maliit na kalderetang puti. Maritz, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Kumain ka, anak. Para hindi ka mawalan ng lakas, anya, sabay ngiti. Nanginginig ang kamay ni Maritz habang tinatanggap ang ulam. Nang lumingon siya kay Aling Letty, parang saglit niyang nakita ang refleksyon ng babae sa basang salamin, hindi tao ang anyo kundi isang nilalang na may dugong tumutulo mula sa bunganga. Pumikit si Maritz. Pagdilat niya ay nakangiti lang si Letty. Mainit pa yan. Huwag mong pabayaan. Pagkaalis ni Letty, agad niyang itinapon ang laman ng kaldereta sa lababo. Doon niya nakita ang isang piraso ng damit, kulay asul, may maliit na pangalan sa gilid ng tahi. John, hindi na nakatiis ang apat na kabataan sa baryo. Matagal na nilang nararamdaman ang kakaiba sa paligid, lalo na tuwing gabi. Ang mga usap-usapan tungkol kay Aling Letty ay lumalala, pero wala pa ring gumagawa ng konkretong hakbang. Kaya sila mismo ang nagdesisyong umaksyon. Ang apat ay sina Gino, Marvin, Rachel, at Tonton. Mga kabataang halos sabay-sabay lumaki sa baryo, matatalino, mapanlikha, at likas na mausisa. Gino ang pinakamatapang at may lihim na galit kay Aling Letty dahil nakita niya noong isang gabi ang kakaibang anyo nito. Hindi siya pinaniwalaan ng mga matatanda pero alam niyang totoo ang nakita niya. Hindi ako mababaliw, anya. At hindi ko hahayaang may mawala pa. Nagtagpo silang apat sa likod ng lumang waiting shed isang hating gabi habang mahimbing ang buong baryo. Sigurado ba kayo? Tanong ni Rachel, nanginginig habang tinatali ang buhok. Hindi na ito usapin ng katapangan, sagot ni Gino. Kung wala tayong gagawin, baka tayo na ang susunod. Ang plano ay simple ngunit delikado, magtatago sila sa likod ng bahay ni Aling Letty sa ilalim ng makapal na halamang gamot at magmamasid sa kanyang ginagawa tuwing kabilugan ng buwan. Ang sinasabi nilang sagradong gabi ng mga nilalang na hindi tao. Gabi ng pagsisiyasat dumating ang gabi ng kabilugan. Madilim ang langit pero maliwanag ang buwan. Walang alinggaw-ngao ng mga kuliglig, walang ungol ng aso. Para bang pati kalikasan ay natutulog o natatakot. Tahimik na naglakad ang apat, suot ang mga itim na jacket, at may dalang flashlight na may pulang lens para hindi masyadong halata sa dilim. Umikot sila sa likuran ni Aling Letty at dumaan sa bakod na gawa sa kawayan. Doon, nagkubli sila sa ilalim ng puno ng mangga. 12:00 ng gabi. May narinig silang mga yabag mula sa loob ng bahay. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Hindi normal ang liwanag, kulay kahel na tila apoy. Tumingin si Marvin sa siwang ng bintana gamit ang maliit na salamin. Mga bata, mahina niyang bulong. Hindi siya nag-iisa. Lumapit ang iba at palihim na sumilip. Nakita nila si Aling Letty, nakasuot ng itim na damit na may pulang borda sa laylayan. Sa paligid niya ay may 3 anino, mga nilalang na hindi nila maaninag ng malinaw pero may kakaibang anyo, mahahabang braso, mapuputing mata, at balat na parang sunog. Sa gitna ng kusina ay isang malaking kawa. Sa loob nito may kumukulong likido, dugo. Lumulutang ang ilang parte ng katawan na hindi nila agad makilala. May hawak na kutsilyo si Aling Letty. Tumatawa siya habang binubudburan ng pulbos ang laman ng kawa. Maya-maya, binigkas niya ang mga salitang, sa ngalan ng kagutuman, ibigay mo sa akin ang anyo, ang amoy, at ang sarap na walang makakatanggi. Magpakita ka, inang itim. Nagliyab ang apoy. Lalong nagdilim ang paligid. At sa isang iglap, isang nilalang na mistulang kabayo ang ulo, ngunit tao ang katawan ang sumulpot mula sa pader. Napaatras si Tonton sa gulat, at sa di inaasahang kilos, napakanya ang isang tuyong sanga. Crack! Tahimik pero sapat para mapalingon si Aling Letty. May tao, bulong niya. Agad na sinindihan ni Gino ang flashlight. Takbo, sigaw niya. Hinabol sila ng aninong nilalang. Kumilos itong parang aso, mabilis, mabangis, at tahimik. Tumalon ito mula sa bintana. Ngunit bago ito tuluyang makalapit, naglabas si Rachel ng maliit na garapon ng asin at itinapon sa daan. Creak! Napahinto ang nilalang at napaatras. Nagbabasa ako ng lumang aklat, sigaw ni Rachel. Takbo! Sa bahay ni Lolo Badong doon sila nagtungo matapos ang habulan. Halos di makapaniwala si Lolo Badong sa mga nakita ng mga kabataan. Hindi ko akalaing ganoon nakalakas si Letty. Akala ko'y kaya pa natin siyang pigilan.
Lolo, ani Gino, anong klaseng nilalang siya? Tahimik si Lolo Badong. Hinugot niya mula sa kanyang aparador ang isang lumang aklat na kulay itim. May pamagat ito, mga panganib na nagtatago sa liwanag. Doon ay may guhit ng isang babaeng may 2 anyo, tao sa umaga, halimaw sa gabi. Tinatawag siya sa sinaunang pangalan na lainan, isang uri ng aswang na gumagawa ng pagkain mula sa laman ng tao upang manatiling bata at kaakit-akit. Ayon sa aklat, ang lainan ay hindi basta-basta namamatay. Kailangan itong ihain sa liwanag ng araw habang hawak ng 7 puting kandila at habang inaawit ang dasal ng pagtataboy mula sa unang henerasyon ng albularyo. Hindi sapat ang asin, hindi sapat ang dasal lang. Kailangan nating puksain ang kanyang puso kung saan siya humihigop ng lakas. Ang desisyon nagpasya ang 4 na kabataan na hindi titigil. Buo na ang kanilang loob. Hindi sila ang mga biktima. Sila ang magiging mga tagapagtanggol ng baryo. At para sa susunod na gabi may plano na sila. Sa silong ng bahay ni Lolo Badong, kung saan halos limot na ng panahon ang bawat sulok, naroroon ang kanyang mga tinatagong lihim, mga lumang aklat, alahas na may kapangyarihan, at mga gamit na minsan nang ginamit laban sa mga nilalang ng kadiliman. Sa gitna ng mga agyo, insekto, at alikabok, inihain ni Lolo Badong ang aklat na mahigit 1 siglo nang hindi nabubuksan. Ang aklat ay balot sa tela ng abaka. Nakaukit sa takip ang mga simbolong hindi pangkaraniwan, tulad ng mata, ahas na pumupulupot sa sarili, at isang babaeng may 2 anyo. Pinamagatang bunga ng laman, mga nilalang mula sa dugo. Hinawakan ito ni Gino gamit ang puting panyo. Sigurado ka bang ito yon? Tanong niya kay Lolo Badong. Isa ito sa pinakamatandang tala tungkol sa lainan, sagot ng matanda. At sa bawat baryo na nilipatan nito, iisa lang ang iniwan, kagutuman, pagkasira, at pagdurusa. Habang binubuklat nila ang aklat, lumilitaw ang kasaysayan ng isang nilalang na katulad ni Aling Letty, isang babae na sa itsuray inosente at mapagkalinga. Ngunit sa ilalim ng balat ay isang halimaw na kumakain ng laman at dugo ng tao upang manatiling buhay at maganda. Ang kwento ng kambal sa isang pahina ng aklat, nakita nila ang guhit ng 2 babae, kambal. Ang isa'y maputing may ngiti sa labi, habang ang isa na may maitim ang mata at may mga kuko na tila pangahas. Sa tala, nakasaad, ang magkapatid ay isinumpa matapos ang gabing kanilang nilapastangan ang alituntunin ng gubat. Isang gabi ng kagutuman, pinatay nila ang kanilang ama upang maihain bilang luto. Simula noon, ang isa ay naging alipin ng liwanag, habang ang isa ay binyayaan ng dilim, siya ang lainan. Napatitig si Rachel sa larawan. Parang kamukha ni Aling Letty yung isa. Tumango si Marvin. Kung siya nga ito, ibig sabihin matagal na siyang nabubuhay. At tama ang kanilang hinala. Sa likod ng aklat, may listahan ng mga baryong pinaglipatan ng lainan sa loob ng halos 8 dekada. Ang pinakahuli, Malipaya, ang mismong sinabing bayan ni Aling Letty. At sa ilalim nito, may nakasulat sa tinta na halos nabura na ng panahon, kapag ang lainan ay muling lumipat sa bahay ng kanyang ninuno, ang huling alay ay isasagawa. Napalingon si Gino kay Lolo Badong. Ano nang ibig sabihin nito? Lumunok ng laway ang matanda. Ibig sabihin nasa huling yugto na siya ng kanyang ritual. Ang sumpa ayon sa aklat, upang tuluyang maging hindi matanda at hindi mamatay ang lainan, kailangan niyang magsakripisyo ng 7 kaluluwa sa huling tahanan ng kanyang angkan, ang bahay kung nasaan siya ngayon. At kung maisakatuparan ito, tuluyan na siyang magiging immortal. Wala nang makakapatay sa kanya. Lahat ng pagkatao niya ay magiging isang ganap na halimaw na maibalat ng tao. Bilangin natin, sabi ni Rachel. John, yung aso, yung palaboy, Aling Cora. 4 na, sabi ni Marvin. 3 na lang ang kulang. Biglang natahimik silang lahat. Nagkatinginan. Pipwede ba tayong maging kasunod? Ngunit bago pa man magtalo, biglang may kumatok sa pinto ni Lolo Badong. Lie! 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 Tahimik. 3 mababagal, malalakas na katok. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Muli, Lie! 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 Buksan mo, Badong. May dala akong dinuguan. Alam kong matagal mong inaasam ang lasa ko, anang boses mula sa labas. Boses na pino pero malamig. Pamilyar. Nakakatindig balahibo. Hindi kumibo si Lolo Badong. Bagkus, nilabas niya ang isang kutsilyong may ukit ng krus at itim na mutya sa hawakan.
Hindi na siya basta tao, anya. At alam niyang ginagalugad natin ang kanyang kasaysayan. Kaya nagmamadali siya. Baka bukas umpisahan na niya ang huling ritual. Ang dasal ng pagtataboy sa likod ng aklat, nakasulat ang dasal ng pagtataboy, isang panalangin na sinasabing tanging paraan upang mapahina ang lakas ng isang laingan. Ngunit hindi sapat ang dasal lang. Kailangan ng 7 puting kandila mula sa simbahan, lupa mula sa libingan ng ninuno ng laingan, kutsilyong pilak na hinugasan sa tubig mula sa balon ng baryo, isang saksi ng kanyang unang kasalanan na paisip si Gino. Saksi. Lahat ng pinapatay niya, patay na. Tumayo si Rachel. Hindi lahat. May nakaligtas, si Maritz, sabay-sabay nilang sambit. Paglapit sa ina ng biktima kinabukasan, habang mainit ang araw at ang buong baryo ay abala sa piyesta, palihim na nilapitan ng 4 si Aling Maritz. Namumutla ito, payat at malalim ang mga mata. Aling Maritz, mahinang sabi ni Gino, alam naming may nakita kayo tungkol kay Letty. Hindi agad sumagot ang ginang. Ngunit makalipas ang ilang minuto, binuksan niya ang kanyang aparador at inabot sa kanila ang plastik na may telang asul. Hindi ako baliw, anya, halos pabulong. Alam kong sa anak ko yan. Gagamitin po namin to para matigil na siya, ani Marvin. Napapikit si Aling Maritz. Kung totoo ang sinasabi niyo, tapusin niyo na. Hindi ko na kayang may ibang mawalan ng anak. Sa kamay nila ngayon ang lahat ng kailangan. Ngunit bago nila harapin ang halimaw, kailangan muna nilang planuhin ang pagsalakay. Sa mismong araw ng huling alay. Dumating ang araw ng piyesta, isang pagdiriwang na inaabangan taon-taon sa baryo. Ang mga kalsada ay puno ng banderitas, ang mga bahay ay may kanya-kanyang handaan, at ang mga tao'y abala sa sayawan, palaro, at pagbati sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may 4 na pusong hindi mapakali. Sina Gino, Rachel, Marvin, at Tonton, tahimik na binubuo ang plano sa likod ng bahay ni Lolo Badong. Kasama nila ang matanda, dala ang 7 puting kandila, kutsilyong pilak, basyong botelya ng tubig mula sa lumang balon, at ang piraso ng damit ni John John, ngayong gabi ang huling alay, bulong ni Lolo Badong. Dapat bago siya makapagluto, mahinto na natin ang ritual. Ang paanyaya ni Letty bandang alas 5 ng hapon, isang kakaibang paanyaya ang ipinaskil sa labas ng bahay ni Aling Letty. Ngayong gabi, matapos ang sayawan, ako ay maghahain ng pinaka-espesyal kong dinuguan. Lahat ay imbitado. Letty, ang mga tao'y natuwa. May ilang nagsabi, nako, siguradong panalo na naman to. Pero para sa 4, ito ang hudyat ng pagsisimula ng kabuluhan. Sigurado ako ngayong gabi, may isasakripisyo siya sa loob ng bahay, ani Gino. At ang mga bisita baka sila ang maging susunod, dagdag ni Marvin. Ang paghahanda ng mga tagapagtanggol habang ang karamihan ay nagsasaya sa harap ng munisipyo, palihim na pumasok sa bakuran ni Aling Letty ang 4. Isinabit nila ang 7 kandila sa mga punong nakapaligid sa bahay. Sa gitna ng bakuran, inilibing nila ang telang asul at binasa ng tubig mula sa balon ang paligid ng kusina. Tandaan nyo, wika ni Lolo Badong. Kapag nagsimula na ang ritual, huwag kayong tumigil sa dasal. Kahit anong makita nyo, kahit may humingi ng tulong, huwag kayong magpagulo ng isipan. Simula ng gabing itim alas 9 ng gabi. Sa harap ng bahay ni Letty, may mahabang lamisang puno ng pagkaing fiesta. Dinuguan ang pinaka-highlight. Nagtipon ang mga bisita, habang si Aling Letty ay suot ang isang itim na saya, may pulang belo, at ngiting malaanghel. Maraming salamat sa pagdalo. Isa ito sa mga espesyal na gabi sa buhay ko. Ipagdiwang natin ang kabusugan at pagbabagong anyo, anya, sabay tungga ng isang inuming pula. Nagsimula ang pagkain. Halos lahat ay walang imik habang umunguya, tila na hipnotismo sa bawat subo. Ngunit sa ilalim ng bahay, nagaganap na ang tunay na laban. Ang ritual biglang bumagsak ang kuryente sa buong baryo. Blag! Napuno ng sigawan ang paligid. Ngunit ang liwanag mula sa bahay ni Letty ay nagpatuloy, kulay kahel, tila apoy na umuusok sa loob. Tumakbo ang 4 papasok, sinira ang likod na pinto gamit ang silya. Pagpasok nila sa kusina, bumungad ang isang eksenang di malilimutan, sa gitna ng sahig, may nakapulupot na anino. Tila isang halimaw na may 2 ulo, balot ng dugo, at lumulunok ng kaluluwang anyo mula sa isang batang nakahiga, isang bagong biktima. Nakita ni Gino ang kanyang pinsang si Rika, 8 taong gulang, walang malay, at tila sinisimulang alayan. Letty, sigaw niya. Bumaling si Letty sa kanila.
Wala na ang anyong tao. Ang kanyang mukha ay kalahating bulok, kalahating bata. Ang mga matay pula. Ang kuko'y humaba. Ang kanyang hininga ay amoy panis na dugo. Sasaktan mo ang ritual ko, anya, tinig na malalim at sabay-sabay. Agad nilang pinatayo ang kandila sa bawat sulok ng kusina, habang si Rachel ay nagsimulang bigkasin ang dasal mula sa aklat, sa ngalan ng liwanag, kami tumatawag. Sa ngalan ng dugong dalisay, bumalik ka sa hukay, nagsimula ng manginig ang lupa. Ang kisam ay tila bumubuka. Umuungol ang paligid. Hinampas ni Letty si Marvin, lumipad ito sa pader at duguan ang noo. Pero patuloy sa dasal si Rachel. Sa lupang pinaglibingan mo'y bumalik ka sa anyo ng abot hangin, maglaho ka. Tinaga ni Gino ang dibdib ni Letty gamit ang pilak na kutsilyo. Crick! Sumigaw si Letty. Isang sigaw na hindi galing sa tao. Umalimbukay ang usok mula sa kanyang katawan. Tumutulo ang itim na likido mula sa kanyang sugat. Hindi niyo ako kayang patayin. Ako ang ulam ng kasaysayan. Ngunit hindi siya makalapit sa loob ng sirkulo ng kandila. Ang huling alay biglang tumakbo si Rika at yumakap kay Gino. Gising na siya. Umiiyak. Gino, ang sakit. May pumasok sa katawan ko. Tumango si Gino. Tapos na yon. Tapos na. Sa huling yugto, tinutok ni Lolo Badong ang latang may lupa ng libingan sa harap ni Letty. Sa lupa ng iyong pinag-ugatan, nililimot ka na. Sa ngalan ng liwanag at dugo ng mga inosente maglaho ka. At sabay-sabay nilang binigkas ang huling linya ng dasal, bawiin ang sarap, itaboy ang bangis, lainan, sa iyo ang wakas. Ang wakas ng halimaw sumabog ang ilaw sa loob ng bahay. Nagliyab ang katawan ni Letty. Pumulandit ang usok na kulay itim at pula. Umalinggaw ang malakas na sigaw sa buong baryo. Pagkalma ng hangin, nawala ang apoy. Wala na si Letty. Wala na ang halimaw. Naiwan na lamang ang kawaling may laman, isang dinuguang nangingitim, may bahid ng abo. Sinunog nila ito. At simula noon, wala nang ginanap na piyesta sa baryong iyon. Pagkatapos ng massacre na naganap sa gabi ng pista, mistulang naputol ang paghinga ng buong baryo. Isinara ng mga tao ang kanilang mga bahay, ibinalik ang mga kandilang itinapon na noon, at hindi na muling pinag-usapan ang tungkol kay Aling Letty. Ngunit ang mga kabataan, sina Gino, Rachel, Marvin, at Tonton, ay hindi pa tapos. May isang bahagi sa bahay ni Letty na hindi pa nila nasisiyasat, ang ilalim ng kanyang kusina. Ilang araw matapos ang pangyayari, habang tahimik ang buong baryo, bumalik silang apat sa bahay, ngayon ay abandonado, nakukulob ng katahimikan at amoy ng lumang dugo. Ang baho ng katotohanan pagpasok nila, agad nilang naramdaman ang bigat ng hangin. Hindi ito basta alikabok, ito'y amoy ng pagkabulok, ng sikreto, ng libingan. Parang hindi pa tapos ang lahat, mahinang sabi ni Rachel habang tinatakpan ang ilong. Dinala nila ang flashlight at lumapit sa gitna ng kusina, doon kung saan isinagawa ang huling ritual. May kakaibang ukit sa sahig, mga simbolo na tila nililok mismo sa semento. Pinagtulungan nila ang pagbubunot ng isang kahoy na bahagi ng sahig, at doon nila natuklasan ang isang pintuang bakal na may kandado. Sa itaas nito ay may ukit, dito binubura ang alaala. Dito niluluto ang kasaysayan. Pagbubukas ng pintuan gamit ang piko, sinira ni Marvin ang kandado. Kumalabog ang bakal at bumukas ang pinto pababa sa madilim na silong. Isang hagdanan na gawa sa kahoy ang bumungad, papunta sa ilalim na tila isang kuweba. Pababa sila, dahan-dahan. Bawat hakbang ay may langit-ngit. Bawat hinga ay may kabangdala. Pagdating nila sa pinakailalim, bumungad ang isang lihim na silid, madilim, malamig, at malawak. May mga lamisang puno ng laman loob, balat, buto ng tao at hayop. May mga garapon na may lamang mata, daliri, at tila mga sanggol na hindi pa ganap na nabuo. Sa gitnang bahagi, naroon ang isang altar, itim, may kandilang kupas, at larawan ng dalawang babae, isang mukhang inosente, isang mukhang halimaw. Mga alaala ng mga nawawala isa-isang inikot ng mga kabataan ang silid. Sa isang sulok, may lumang bowl. Binuksan ito ni Tonton at bumungad ang mga bagay na tila gamit ng mga nawalang biktima. Ang sapatos ni Junjun, ang sombrero ni Totoy, ang palaboy, ang panyo ni Aling Cora, at higit sa lahat, isang scrapbook na puno ng larawan ng mga taong tila kinuhanan sa malayo, habang natutulog, habang naliligo, habang walang malay. Pinag-aaralan niya tayo, anya ni Rachel. Tila inaamoy na parang hayop ang bawat galaw natin.
Sa isang bahagi ng pader, may isang mural na ginuhit gamit ang dugo. Nakasulat dito ang mga salitang, "Hindi ako titigil. Magbabalik ako." Sapagkat sa bawat nilalang na may kasalanan, may pagkagutom. At ang pagkagutom ang daan pabalik sa katawan. Isang presensyang naiwan habang nag-inspeksyon sila, biglang namatay ang flashlight ni Gino. Sumunod na namatay ang flashlight ni Rachel. Isa-isa. Hanggang sa tanging ilaw na lang ay ang maliit na puting kandila na sinindihan ni Marvin. Biglang may umungol sa sulok ng silid. Isang huni, hindi tao, hindi hayop. Isa itong sigaw ng espiritong hindi matahimik. Nilingon nila ang pinagmulan. Sa likod ng altar, may isang nilalang, nakakadena, sugatan, halos kalansay. Ito'y isang babae. Siya ang kapatid ni Letty, sigaw ni Rachel. Ang babae ay tila lumaon na sa loob ng selda. Tinakpan ang kanyang bibig ng tela at pinipit ang mga kamay gamit ang bakal. Gamit ang kutsilyong pilak, pinutol ni Gino ang kadena. Bumulong ang babae, halos hindi marinig, "Ako si Elena. Ako ang tunay. Siya ang kinuha ang lahat sa akin, ang buhay ko, ang mukha ko." Ang katotohanang tinabunan mula sa mga kwento ni Elena, nabuo ang kabuang larawan. Sina Elena at Letty ay kambal. Ngunit si Letty ang tumanggap ng sumpa matapos ang paglapastangan sa kanilang ama, siya ang naging laingan. Upang itago ang kanyang lihim, isinilid niya si Elena sa ilalim ng bahay, ginawa siyang saksi pero walang tinig. Ang kapangyarihan ni Letty ay galing sa pagkalimot ng baryo, kapag walang nagsasalita, lumalakas siya. Ngunit ngayon, si Elena ang alaala ng lahat ng kasamaan. Siya ang susi sa tuluyang pagkawasak ng halimaw. Paglaya dinala nila si Elena palabas ng silid. Ngunit bago sila makalabas ng bahay, muling naramdaman ng apat ang pagyanig ng lupa. Boom! Ang altar ay sumabog. Isang usok na itim ang sumingaw mula sa ilalim. Muling sumigaw ang anino ni Letty. Hindi pa tapos ang hapunan. Tumakbo silang lahat palabas. Sa huling sandali, inihagis ni Elena ang natitirang kandila sa loob ng silid, tumama ito sa basang tabing at nagliyab ang buong silong. Winasak nila ang pugad ng halimaw. Pagkatapos ng lahat nasunog ang bahay ni Letty hanggang sa pundasyon. Wala nang natira kundi abo at tunaw na bakal. Si Elena ay pansamantalang kinukop ni Lolo Badong. At ang mga kabataan, bagamat pagod at sugatan, ay may dalang bagong layunin, bantayan ang baryo laban sa kung sinumang susunod na magtatangkang muling lutuin ang kasamaan. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang masunog ang bahay ni Aling Letty at tuluyang matuklasan ang mga lihim sa ilalim ng kanyang kusina, unti-unti nang bumalik sa normal ang baryo. Ang mga tao'y muling lumabas ng bahay, muling naglinis ng bakuran, at muling nagtawanan sa mga kanto ng kalye. Pero kahit may mga ngiti na sa labi ng ilan, hindi pa rin lubos ang kanilang paghinga. Para bang may ulap ng pag-aalinlangan na nanatiling nakabitin sa bawat bubong. Alam nilang hindi simpleng kwento lang ang nangyari, ito ay isang totoong kasaysayan ng dugo, kasinungalingan, at nilalang na hindi ganap na nawala. Paglisa ni Elena si Elena, ang tunay na kapatid ni Letty, ay ginamot sa tulong ni Lolo Badong. Ngunit sa kabila ng kanyang muling pagkabuhay sa liwanag, hindi na naibalik ang kanyang dating anyo. Marupok ang kanyang katawan, tila giniling ng panahon ang bawat himaymay ng kanyang laman. Hindi ko akalaing mabubuhay pa ako para makita ang langit, anya habang nakaupo sa harap ng lumang simbahan. Lumapit si Rachel sa kanya. Kayo po ang dahilan kung bakit natigil ang lahat. Kayo po ang naging saksi. Ngumiti si Elena, mapait. Saksi na. Pero minsan, ang mga nakakita ng totoo ang pinakamabigat ang dalahin. Pagkawala ng mga alaala, isang kakaibang pangyayari ang napansin ng mga kabataan, unti-unting nakakalimot ang mga tao. Ang mga dating galit na galit kay Letty, ngayon ay tila hindi na matandaan kung ano ang dahilan ng sunog. Ang iba pa nga'y nagtatanong, sino ulit yung matandang magaling magluto ng dinuguan? Sa paglipas ng bawat araw, para bang binubura ng isang hindi nakikitang kamay ang alaala ng buong baryo tungkol kay Letty at sa kanyang kasamaan. Tama ang sabi sa aklat, wika ni Gino habang hawak ang lumang tala. Kapag nawasak ang katawan, ang alaala ay unti-unting tinatanggal. Para sa mga susunod, wala nang babala. Ang bagong mukha isang hapon, habang naglalakad si Tonton papunta sa kabilang baryo upang bumili ng gamot, nadaanan niya ang isang bagong tayong pwesto sa gilid ng kalsada. Isang maliit na kubo na may sign na, lutong baryo, special dinuguan, na pahinto siya. Nanlamig ang likod.
Sa loob ng kubo, may isang matandang babae na nakaitim. Hindi niya makita ng buo ang mukha, pero nang umiti ito sa kanya, bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto mong tikman? Bago to, luto ko mismo. Tumalikod si Tonton. Mabilis siyang lumayo. Hindi siya lumingon. Hindi na siya bumili ng gamot. Pagbalik sa baryo, agad siyang tinawag ni Gino at Marvin. Bakit parang namumutla ka? Tanong ni Gino. Tumingin si Tonton sa kanila, nanginginig. Baka hindi siya nasunog. O baka may iba pa. Ang sulat ni Letty habang naglilinis si Lolo Badong ng kanyang silid-aklatan, may natagpuan siyang papel na isiniksik sa lumang aklat. Ang katawan ay nasusunog, pero ang panlasa ay hindi. Habang may taong nagugutom, habang may pusong humihiling ng masarap. Magbabalik ako. Hindi sa katawan. Sa kasaysayan. Sa pagkain. Sapagkat ang luto ay ritual. At ang ritual ay buhay. Letty Epilogo. Lumipas ang buwan. Naging tahimik ang baryo. Walang bagong nawawala. Walang bagong masamang balita. Para sa iba, ito na ang tunay na wakas. Pero para sa apat na kabataan, ngayoy binata't dalaga, alam nilang ang kwento ay hindi tuluyang natapos. Sa mga baryo sa paligid, unti-unting lumalaganap ang mga bagong tindera ng dinuguan. Iba-iba ang mukha. Iba-iba ang ngiti. Ngunit isa ang amoy, ang lasa, ang pagkakauhaw ng dila ng mga tao na makatikim ng kakaibang sarap. At sa huling linya ng kwento, isang tanong ang bumabalik-balik sa isipan ni Gino, paano kung ang halimaw ay hindi lang isa? Paano kung ang bawat hapag na may dinuguan ay isang altar ng bagong kasamaan? Wakas. Kwentong aswang. Totoong takot. Kapitbahay Enli pinakamagaling magluto ng dinuguan si Baryo. Kung gusto mo, pwede ko rin gawin ang YouTube script version, title suggestions, poster image prompts, o voiceover format ng kwentong ito. Sabihin mo lang. Ella 17